Nag-aalala ang ginang na ito dahil may malubhang sakit ang kanyang apo. Malungkot na ibinalita ng doktor na walang lunas ang sakit ni Pei Jianheng. Mukhang tanggap na din ni Jianheng ang kanyang kalagayan. Samantala, sa bahay ng mga Su, umalma ang anak nila na i-arrange marriage kay Pei Jianheng dahil lumpo daw ito at maiksi na lang ang buhay. Naisip ng ginang na may isang anak pa sa probinsya ang kanyang mister. Ito na ang ating bida, si Sushimo. May kakayanan siyang tumakbong mabilis at manggamot. Ito naman ang master ni Sushimo. Binalita ng kanyang master na kailangan niyang bumaba ng bundok. Dahil ikakasal siya. Handa na ang pamilyang Pei para sa kasunduang kasal pero walang tao sa bahay. Nainip si Jianheng at nagdesisyong umuwi na lang. Habang pauwi ay may nadaanan siyang mga batang naglalaro ng holen. Tutisod ang gulong ng wheelchair niya at natumba. Buti na lang at nandun si Sushimo at nasalo siya. Papunta din pala si Shimo sa bahay ng mga Su, kaya nagsabay na sila. Dito ay pinakilala siya ng tatay niya kay Mr. Pei. Para mawala ang atensyon nito kay Ranran, kapatid na babae ni Sushimo. Gusto na lang si Shimo ang pakasalan ni Jianheng at hindi si Ranran. Sinuri ng ating bida ang lumpong lalaki at nagsabing hindi niya ito papakasalan. Nagalit ang sekretary ni Jianheng sa narinig nila. Naisip ni Jianheng na i-cancela na lang ang kasalan at ibalik ang binigay nilang 1 bilyon. Natigilan si Shimo sa narinig at naisip na sayang ang pera. Pinunit niya ang kasunduan ng pagkakansela ng kanilang kasal. Sumang-ayon naman si Jianheng at masaya ang pamilyang Su sa nangyari. Inasar ni Ranran si Shimo dahil makakapagpangasawa na daw ito na may taning ang buhay. Sinabi ni Shimo na gusto niyang mag-shopping at dahil pumayag siya sa kasal, kailangan niya ding mabigyan ng pera. Nagalit ang stepmom ni Shimo kaya tinakot niya itong aatras siya sa kasal. Agad siyang pinigilan ng tatay niya at inawat ang misis nito. Wala nang nagawa ang stepmom niya at binigyan siya ng black card na may lamang 1 milyon. Habang nag-uusap sa labas si Jianheng at ang sekretary niya, biglang dumaan si Shimo at nagulat sila sa bilis nito. Namangha sila sa bilis nitong tumakbo. Kinabukasan ay araw na ng kasal.
Nagsuot si Shimo ng di pangkaraniwang damit para sa kasal. Natawa na lang ang sekretary ni Jenheng. Inutusan ni Jenheng ang sekretary niya na pagpalitin ng damit si Shimo. Nabighani si Jenheng sa ganda ni Shimo. Nakapagpalit na si Shimo ng damit, pero hindi siya komportable dito dahil malaki at maluwag. Pinalapit siya ni Jenheng upang maayos ang suot nito. Naramdaman nila na bumilis ang tibok ng puso nila, kaya inutusan na lang ni Jenheng si Shimo na ayusin ang suot niya. Ngayon ay legal na silang ikinasal. Masaya na sinalubong si Shimo ng lola ni Jenheng. Excited itong ipakita ang kwarto na hinandaan niya para sa bagong mag-asawa. Namangha si Shimo at nagustuhan niya ang kwarto. Naalala ni Jenheng ang sinabi ni Shimo na kaya nitong gamutin ang sakit niya. Sinuri niya si Jenheng at naging gulat ni Jenheng nang biglang binuhat siya ni Shimo. Nataranta si Jenheng sa lapit ni Shimo sa kanya. Samantala, nasa labas lang pala ang lola ni Jenheng at ang sekretary niya. Nakikinig sa kanila sa pinto. Nasiyahan ang lola niya at umalis na. Abala si Shimo sa loob sa paggagamot kay Jenheng. Tinurukan niya ito ng karayom sa paa. Dumating ang walang modo na uncle ni Jenheng sa bahay nila at ininsulto si Shimo dahil taga-bundok daw ito. Tinignan ni Shimo ang problema ng lalaki at sinabing pambababae at pakikipagtalik ang problema nito. Na siya namang hindi nagustuhang marinig ng matanda. Wala din tiwala ang matandang lalaki na kayang gamutin ni Shimo ang sakit ni Jenheng. Tinurukan ulit ni Shimo ng karayom ang paa ni Jenheng at sinabihan na subukan itong tumayo. Unti-unti ay sinubukan ni Jenheng na tumayo. Hindi makapaniwala ang matandang lalaki sa nakita niya. Sinubukan ni Jenheng na humakbang pero bigo ito at natumba kay Shimo. Hindi sinasadyang maglapat ang kanilang mga labi. Napatakip na lang ng mata ang lola nila dahil sa nangyari. Agad na tumayo si Shimo at pinagsabihan si Jenheng.
Habang nasa labas ang dalawa at may sinusundan, aksidente na natumba si Shimo at napakandong kay Jenheng. Hinihintay ni Jenheng at ang lola nito, si Shimo, dahil may dadaluhan silang event. Samantala, abala ang makeup artist sa pagpapaganda kay Shimo. Pinapili din si Shimo ng damit na susuotin niya. Nagustuhan niya ang blue dress. Nilagyan siya ng mga karagdagang accessories. Naiinip na si Jenheng pero pababa na rin si Shimo. Natulala ito sa ganda ni Shimo. Agad na pinuri si Shimo ng lola ni Jenheng. Sa party ay nagkita ulit si Ranran at Shimo. Sinubukang apihin ni Ranran si Shimo pero nandyan si Jenheng para ipagtanggol si Shimo. Nagbid si Shimo sa isang mamurahing painting at tuwang-tuwa siya nung nabili niya ito. Ginawa siyang katatawanan nito dahil bumili daw siya ng walang kwentang bagay. Binuksan niya ang painting at sa loob nito ay may isa pang painting. Ito ay ang nawawalang mamahaling antique. Pero inakusahan siya ni Ranran na peke ang hawak niya. Ngunit sabi ng matandang lalaki ay peke daw ito. Hindi makapaniwala mga tao sa narinig. Dumating ang isang lalaki at isinuwalat sa lahat na isang con artist ang lalaki na nagsabi kanina na peke ang painting. Agad itong umalis sa hiya. Sinuri ulit ang painting at napatunayan na legit ito. Habang nagtatrabaho si Jenheng, ay dinalhan siya ng tiyaan ni Shimo. Hinila ni Jenheng si Shimo kaya napakandong ito sa kanya. Nung nakaalis na si Shimo, ay ininom na ni Jenheng ang tsaa. Sa kwarto nila ay ginagamot na naman ni Shimo si Jenheng. Sinabihan niya itong tumayo at maglakad.
Unti-unting bumangon si Jenneng at sinubukan nitong maglakad. Sa bahay ng mga Su, sinabi ni Ranran kay Jenneng na nakita na niya ang miracle doctor. Agad itong sinuri ang kalagayan ni Jenneng. Subalit, may kapalit ang pagpapagaling nito sa kanya. Kailangan ay hiwalayan ni Shimo si Jenneng upang pumayag ang miracle doctor na gamutin siya. Nadismaya si Shimo kaya nag-impake ito at nag-isip na lumayas. Paglabas niya, napigilan siya ni Jenneng. Nagpaliwanag ng maayos si Jenneng na wala siyang balak na hiwalayan si Shimo. Kinuha niya ang divorce papers at pinunit sa harap ni Shimo. Nung binuksan ni Shimo ang pinto, ay bumungad sa kanya ang kanyang master. Pinakilala ni Shimo sa master niya ang bago niyang pamilya at nakwento nito ang sakit ng kanyang mister. Sa isang event ay may tampuhan pa rin ang mag-asawa pero di na nakitiis si Jenneng at nilapitan na niya si Shimo. Sinusungitan siya nito pero di nagpatinag si Jenneng. Dumating ang mga may sakit sa event at humingi ng tulong sa miracle doctor. Pinaunlakan ng miracle doctor ang gusto nila at ginamot ang binatang lalaki. Magaling na sana ang binatang lalaki, pero bigla itong nahimatay. Agad na tumakbo ang miracle healer at tumakas. Nagalit ang mga bisita at pinagtulungan na bugbugin si Ranran. Kinabukasan ay tatalo na dapat si Shimo pero pinigilan siya ng isang babae. Matagal niya na pala itong kilala at masaya siya na nagkita sila ulit. Ipapakilala na sana ni Shimo ang kanyang mister sa kanyang kaibigan, kaso nakita niyang magkasama si Ranran at Jenneng.
Sinundan nila ito sa isang cafe at nakita nilang magkadikit ang dalawa. Galit na umalis si Shimo. Pumunta sila ng kaibigan niya sa isang KTV bar at nag-inom. Nasundan sila ni Jenheng at inalalayan siya nito. Nagpaliwanag si Jenheng sa kung ano talaga ang nangyari kung bakit nagkita sila ni Ranran. Niyakap niya si Shimo at humingi ng tawad. Gagawa na sana ng kababalaghan ng uncle ni Jenheng at si Ranran, ngunit dumating ang legal wife at sinampal ang matandang lalaki. Pati si Ranran ay hindi nakaligtas at pinagsasampal din ito. Pinahiya at kinaladkad. Galit na pinagtatadyakan ng legal wife ang kabit habang nagmamakaawa sa kanya ang matandang lalaki. Samantala, nakikinig pala sa labas ang sekretary ni Jenheng. Sa parking lot ay may isang lalaking makikitang may nilalagay sa ilalim ng sasakyan ni Jenheng. Sinabihan ni Shimo si Jenheng na wag na siya nito ihatid pa uwi. Pero, nagmatigas si Jenheng at sinabing wala na din naman siyang gagawin maghapon kaya okay lang. Pumayag na din si Shimo at sumakay na silang dalawa. Habang nasa biyahe sila, napansin ni Jenheng na sira ang kanyang preno. Nagtaka si Shimo kung bakit aligaga si Jenheng. Sinabi ni Jenheng na sira ang preno nila kaya kinabahan din si Shimo. Bumaba si Shimo para pigilan ang sasakyan. Nag-aalalang lumabas si Jenheng para kamustahin si Shimo. Pumunta si Jenheng sa hospital upang ipadakip ang uncle niya. Laking gulat ng uncle niya dahil buhay pa ito. Naglabas ng warrant of arrest ang mga pulis sa pagkamatay ng tatay ni Jenheng, pati na rin sa pagtangkang pagpatay nito sa kanya.
Nagpumiglas ang kanyang uncle dahil ayaw nitong makulong. May problema sa opisina ng mga Pei. Tinignan agad ni Shimo ang mga empleyado na namimilipit sa sakit. Ang hinala nila ay na food poison ng mga ito. Maya-maya pa ay dumating ang master ni Shimo. Ang master ni Shimo ay nakaramdam ng masamang enerhiya kaya napasugod siya agad. Sinabi ni Shimo na isa itong epidemya. Nagkasundo silang dalawa na aayusin nila ito. Tinanong ni Shimo ang kanyang master kung nadala ba nito ang panglunas. Buti na lang at nadala ito ng kanyang master. Inutusan ni Shimo si Jenneng na ibigay ang lunas sa mga empleyado nila. Dapat ay ilipat sa ibang kwarto ang mga empleyadong may sakit upang di na ito makahawa pa ng iba. Nailipat na nga nila ang mga empleyado nilang nahawaan ng epidemya. Nilatag ni Shimo sa sahig ang gamot o pangontra at agad na lumabas ang insekto na nagpapalaganap ng sakit. Bumaba ang insekto at dumapo sa pangontra. Mabilis na hinuli ni Shimo ang insekto. Pinaalam niya sa lahat na ang opisina ng mga Pei ay malaya na sa epidemya o sa sakit na dumapo rito. Napansin ng master ni Shimo na panay galaw ang insekto, kaya marahil ay malapit lang sa lugar ang may-ari nito. Gusto makita ni Shimo kung sino ito at ang hinala niya ay ang Peking Sea Doctor. Lumabas sila upang hanapin ito. Samantala, nagtaka si Ranran kung bakit kalmado ang kanilang kumpanya sapagkat sila ang nagpalaganap ng epidemya. Nagdahilan ng Peking Doktor na malakas daw ang kanyang insekto kaya imposibleng hindi sila naapektuhan nito. Hindi siya naniniwalang maayos lang sila. Nagtatalo pa silang dalawa nang pagtalikod ng Peking Doktor ay sinalubong sila ng pulis at hinuli. Tatakas na din sana si Ranran nang sinalubong siya ni Shimo. Napag-alaman nilang totoo nga na Peking Doktor ang kasama ni Ranran. Nasabi din ni Jenneng kay Ranran na salamat sa master ni Shimo kasi kung hindi, baka ano na ang nangyari sa mga empleyado niya. Pati si Ranran ay dinakip ng pulis. Sa bahay, ginagamot ulit ni Shimo si Jenneng. Tatanggal na ng tuluyan ni Shimo ang lason sa katawan ni Jenneng. Sinabi ni Jenneng na kung ganun, pwede na nilang gawin ang matagal nang hinihiling ng kanyang lola, ang magkaapo. Tatakas na dapat si Shimo, subalit nadulas siya. Hinalikan ni Jenneng si Shimo at wala nang nagawa ang ating bida kundi tumugon sa kanyang mister.